Ihiwalay ko naman yung mga lupa sa mga hindi nasunog na bagay. Nag-trim po ako ng mga halaman kasi po medyo mahaba na po ang mga sanga. Kaya po nagbawas-bawas po ako. At yung pong mga na-trim kong mga sanga ay akin po mamayang ilalagay po sa mainit na sikat ng araw para matuyo at maiisama ko po dun sa mga susunugin ko po mamaya pong pahapon para mabawas-bawasan po ang kalat sa garden. Pinahukay ko po yung aking pinagsisilaban ng mga basura at bak na po doon yung mga lupa na may kasamang mga hindi nasunog na bagay ay akin pong gagamitin. Ihiwalay ko po yung makukuha kong lupa at ito po ay napakagandang pataba sa mga halaman. Ihiwalay ko lamang po yung mga hindi nasunog at ilalagay ko po ang mga makukuha kong lupa sa isang lalagyan. At talaga pong ito pong makukuha kong lupa talaga naman po maganda po sa halaman dahil ito po ay mayaman sa mga protina na kailangan po ng isang halaman. At yun naman pong mga hindi nasunog ay akin pong inilagay ulit sa isang mainit na area na talaga pang todo ang sikat ng araw para po siya ay matuyo lalo at mas madali po na siyang masusunog. Yan, napakainit po ngayon din sa garden. Talaga pong malapit na po ang summer. Yan, pero malilong naman po din sa may ilalim ng lukban. So masarap po din pahipahinga, magkape-kape. Init po ng panahon. Talaga pong ang sikat ng araw po ay sobrang init. Yan. Yan, ito po ang aking loob po ng garden. Ayan, ito po naman ang aking puno po ng Indian. Kita ko po ay may mga bulaklak na. Magkakaroon na rin po ulit ng mangga. May mauutay-utay na po ulit ng pagkain. Ito po yung labas ng bakod. Kita po ninyo, labas po ng garden. Napakainit po. Ayan, sobra pong init. Din po ako nag-propagate naman ng halaman. Nalabas po ako sa propagation area dahil minsan ay mas masarap po din magtanim-tanim. Yan naman po, kukunin ko naman po ang lupa. Yung po mga hindi po nasunog ay akin pong ibabalik ulit para sunugin. Kaya po ang ginagawa ko para po makaipon ulit ng mga bagong lupa. Galing po doon sa pinagsunugan po ng basura. Yan, so mahirap po pero nakakaaliw din naman po. Unti-unti ko pong inihiwalay po yung mga hindi po nasunog na mga dahon, mga sanga-sanga, mga papel, plastic. At yan po ay sinasama ko doon sa mga binilad ko sa araw na mga na-trim kong sanga, na dahon, na pinatutuyo para po mamaya po sa sobrang sikat po ng araw matutuyo po siya at sa bandang hapon po pag po ako'y nakapahinga na, nakamerienda na, ako naman po ay sisilab. Yung po namang usok ay maganda po sa akin pong puno ng mangga na may mga bulaklak na po para po magtuloy-tuloy po siyang mamunga. Kaya po tiyaga-tiyaga lang po ang ginagawa ko at yun naman po ay exercise din at sa maghapon naman po ay luto, garden, linis ang bahay. Kaya po ini-enjoy ko na lang po itong ganitong mga gawain. Pag po naman naalis ko na po yung mga hindi nasunog at natira na po yung mga kailangan kong lupa, unti-unti ko po siyang kinukuha po at yun po ay iniipon ko sa isang lalagyan. At pag po ako'y nag-propagate ng halaman o nagtanim po ng halaman sa mga pots, yun po ang ginagawa kong karagdagang lupa. Dahil ang lupa po na kinuha sa mga pinagsilaban po ng mga bagay ay talaga po namang maganda pong pataba sa halaman. Dini po sa garden, bihira na po akong bumili ng mga lupa pang halaman kasi po nakakaipon na po ako ng lupa. Kaya po tiyaga-tiyaga lamang po talaga. Madali lang naman po, nausap naman po ako ng huhukay, na lalalim-laliman para po muli ko po siyang lalagyan ng mga susunugin kong mga tuyong dahon, mga sanga,
mga basura po na galing sa bahay, mga papel. Ang hindi ko lang po inilalagay sa basurahan ay mga lata po, at yun po ay iniipon ko at binibigay ko naman po sa mga batang nahingi po ng mga kalakal para po pambili daw po nila ng gamit sa school. Tapos na po ako mag-harvest ng lupa. Galing po doon sa mga sinunog na basura. Siguro time to relax naman po. Nakakita po ako ng lukban at aking pong binalatan at aking pong kakainin. Nakakatuwa din po, may pailan-ilan pa rin pong bunga ang aking lukban. Kaya po, kapag po nasa garden ako, nagbabalat po ako dahil yung po namang lukban ay okay din po at yun po ay masarap pong kainin, lalo na po kung kayo po ay makatikati ang lalamunan at nakakaalis din po ng ubo dahil medyo maasim-asim din po. Nangyari po ang lokban. Bibiyakin ko po. Tara, ay, ang hirap. Ayan po ang aking tanim na lokban. Ayan po, oh. Kulay pink po. Ayan. Sarap pong mangain. Asin. Ang hanghang po ng aking sausawan. Pakahanghang po. Ayan po. Pag nakatambay po ako din kung ano-ano po ang aking kinukot-kot. Nakakita po ng lokban. Ayan po naman ang aking kinain. Ang hanghang po ng sili. Medyo madilim-dilim na po. Oras na po para po ako po ay mag-umpisa ng magsilab ng mga natuyong dahon at mga natrim ko pong mga sanga-sanga na pinatuinitan ko po kanya sa araw para madali po siyang matuyo. Para po yung pong usok naman ng mga nasusunog na bagay, maganda rin po yun para po din sa aking tanim na Indian mango na ngayon po ay namumulaklak na at magsisimula na pong mamunga. Sana po ay marami po siyang maging bunga para po marami po akong mabigyan nang marami rin po ang makinabang po sa bunga. Ang Indian ko pong tanim na mangga ay talaga naman pong napakatamis, kaya po marami po ang natutuwang humingi at yun po ay talaga naman pong pinamimigay ko dahil hindi ko naman din po mauubos.